Yo, what's up mga tol? Ang mga epektibo at solidong bara mula sa Second Sight 14. Simulan na agad natin sa solidong palitan at dikit na laban ni Aubrey at Lipcram. Grabe yung panggulat na ipinakita dito ni Aubrey, nakipagsabayan at dikdikan talaga siya at hindi rin siya nagpadarag sa veteranong MC na nasa harapan niya. Pero syempre, hindi rin naman basta-basta sasayangin ni Lipcram yung pagkakataon na umabante sa second round ng tournament. Basta ang malinaw lang sa naging palitan nila, tayong mga tagahanga ang pinakapanalo dun. Yung sarili niya nilalako ng dahil sa tuwang-tuwa kayo. Ang entablado ay konsyerto mo, ba't ikaw na yung nilalaro? Anumang bilang ng palakpak at halakhakan yung natatamo, yun din yung bilang ng mga tao na wala namang concern sa'yo. Kaya yung isabuhay ran ni Aubrey ngayon dito na malalagot. Tutuldukan ko na't magtatapos. Kahit abutin ka ng period, hindi ka sa akin tatagot. Kasi yung laban na ni Yawan, ang daming dinamay. Sa ganong angkin ng baon, wala akong madami sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Nakapokus sa patay na anak, tas tingin nyo palaban? Ayun na, nakahukay sa anak na nawala, siya tuloy yung nawalan. Ganon kalalim siya umugot. Atensyon nyo lang maagaw. Kailangan pang dumami na nasa ilalim kasi ganon ka lang kababaw. Pero trabaho niya kasi yan. Sa kabilang banda siya ay mahusay. Kaso maling patawid gutom yung tumawid na sa kabilang buhay. Patay na anak niya mo, dadamay mo. Nababaliw ka na ata. Inanto, walang awa. Anong pinagkaiba nyo? Si Camille di din pinakita sa iyong bata. Pagiging smuggles mo litaw pero hilaw ka pa sumulat. Kung ibabase sa bitaw, malabo ka, di niya katulad. Kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw pero di ka makakabulag. Sabi ko yung init ko mas lalong pagbagain. Malaking sampal sa'yo na di ka papalarin. Nilatagan mo ko ng hilaw, edi pang kilaw yung hain. Wala akong makitang dahilan na ikay isa lang sa'kin. Kahit kalaban mo ay bago dito, instant ring kung panay linya ng kalaban ni speak lang din. Puro baking, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total tong lead biking. Round 1 pa lang, bakit hirap ka? Madali lang to, diba? Ngayon alam mo na lahat ng papakita ko, diba? Kung husay mo sa una lang may dalawa pa kung tira, mas bibihira yung bira. Ngayon sabihin mong babae magaling sa umpisa. Ito, isa sa mga crowd favorite na MC ngayong Isabuhay 2025, walang iba kundi si Cripply. No mercy agad yung ipinamalas niya sa unang yugto pa lang ng torneo. Kompleto ricados, yan ang salita na pwede nating sabihin sa naging performance niya nung gabi na to. Palag-palag din naman si MP3, yun nga lang hindi niya nasabayan yung enerhiya at presensya na dala-dala ni Cripply. Kung tingin yung uubra sa akin ng new school gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3, ngayong pinakain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe parang Morse code. Nang babasag yung dating ko mala stone cold. Kung may gusto ko sa panalo, nag-hope no. Susulutin mo kampyonato, fuck the bro code. Hindi tayo pagkahanay, beginner, pulbura, sa glitter, Leonardo, Splinter. Hindi tayo magka-level, to'y doctorate laban sa kinder. Hindi tayo magka-match, parang na-swipe left ka sa Tinder. Sa mga di nakakaalam, pangalan niya, Mike Pantejo. Gusto ko sana mag-wordplay tungkol sa Mike, kaso yokong Mike kapareho. Lalaruin ko inyong estilo na ginagawa nyo mga uhugin. Ikay Mike kabad at Mike kasama ka kung plano mo ko natalunin. Kung ito'y Mike ko kumpara sa akin, Mike kulang pa kung susumahin. Pangarap mo sa isabuhay Mike, katapusan tol, Mike kalalagyan ka sa akin. Pero dahil nagbabalik na daw sila, amateur na daw kami ulit, masyadong bilib sa abilidad. Eh yung linya mong ang matalo ka ay Himalayan, naspit na yung sa Motos ni Mirage. Yung linya mong dinadaw ng E-Abab estado niya sa buhay. Tangina, I'm sorry, pero naspit na rin yun sa 2x2 nila ni Marichu at Aubrey. Kung amateur yung mga baguhan, tas magkaparehas sulat nyo, edi ibig sabihin yan, pang amateur din sulat mo. Sa construction may appeal, sa jokes lakas niya mga sar. Pero si Foreman, iba ang drill, ninanakawan, di pa star. Kaya pang blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Lukuhin mo yung lalang mong panot! Mukha kang may sakit na walang pambiling gamot! Tugmaan pang matapang pero yung boses pantakot! Pangarap
mo mababa na hindi mo pa abot. Bansot! Ito, isa pa sa mga balagbagang battle sa Second Sight 14, yung naging tapatan ni 3D at Katana. Magkaiba sila ng atake sa pagbitaw ng linya. Isang kalmado bumitaw at isang buhos enerhiya sa pagbitaw ng letra. Pero parehong gutom at may gustong patunayan, kaya naman ang kinalabasan ng laban, napaka-solid. Hindi na to yung Katana ang napanood mo nung ahon na nag-exhibition lang kay Harlem. Ayoko na ng debatable, ayoko na ng panalong alanganin. Pero huwag ka mangamba kung iisip mong mag-isa ka bilibing ko sa ilalim. Huwag ka mag-alala, isang buhay ito. 4 kayong makakatikim sa akin. Mapapakapaka katana patama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatag sapagkat sasapat tatatakagan wala nga awat para banayan karapat dapat ka banahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Anong nakakabilib sa pandemic battler na nag-champion isang beses? Nag-joke pa kalaban. Sinong hindi kaya yon? Sabi nga ni Batas, doblehin mo muna para siguradong hindi champa yung rason. Ako 2 beses nag-champion bago pandemic at magkasunod yun na taon. In short, nagawa mo lang yung kalahati ng nagawa ko na noon. Ano? Kung saan ka hirap, doon ako magbababad. Ganon ka dedikado. Ipapakita ako sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Tsakraraga pag nagharap sa rak, tiyak-biyak, diba? Pumukhang parak sa rak na trap na rattle nang siyang magbida. Ratatatat sa brat na ransak ang karakas nag-iba. Paano tatapat sa letra repa kung saan hirap ka na? Isa sa matuturing na Dark Horse na nakapaloob sa torneo ngayon, si Ban. Marami ang nag-aakala na babalagbagin lang siya ng mga pamatay na patawang linya ni Manda Baliw. Pero nagawa nga niyang baliktarin yung senaryo dahil siya nga ang nakakuha ng panalo sa gabi na to at aabante patungong second round ng tournament. Sunod-sunod to, grabe. Tsak luluhod to sa akin. 2-liners sumuntok versus karate. 2-liners lang ang kaya mo, ang bobo ng atake. Ayoko nun. Ang gusto ko, mag-combo ng marami. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Pero typical to na Pinoy. Merong pauso to palagi. Magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Magpatawa ka na! Wala kang palag, huwag ka pa brad, ako ang mas malakas kahit san malapag. Bang lagapak at tama agad sapagkat walang takas sa kada atak. Hindi mo na malaya na pagkawalan na para tumama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Joke lang, parang kinabahan na si Manda. Tinigil ko yung pagratrat at binigyan ka ng tsansa. Pansin nyo, pag nangengkoy siya, yung kalaban ginagaya, kaya tinigil ko yung flow kasi hindi na yun kaya. Nabash ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo na iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Ibang klase rin yung mga seryosong bara na ipinamalas ni Jonas. Pinapakita niya na kahit madalas komedyang linya yung hinahain niya sa atin ay kaya pa rin niya maipagsabayan pagdating sa teknikalan. Habang sa kabilang banda naman, may pinapatunayan yung Saint Ice na nagbabalik sa liga. Palakas ng palakas yung bawat salang nito at nagagawa na rin niyang hulihin o kunin yung kiliti ng crowd. Kaya naman unti-unti na rin lumalakas yung karisma nito sa mga nanonood at mga nakasubaybay. Sige, kung talagang magaling ka, hulaan mo na sa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. Saint Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Bote. Yung? Bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko.
Pakshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Mag-aarpong nasawi. Peke pagka-advertise, tipong Gene Wu versus Huyu, di ka nare-recognize. Pero laban lang ng laban at yan na yung advice. At ikay magkakapangalan pag sinabi kong arise. Syempre, pasok din dito ang paboritong MC ni Boss Enigma. Walang iba kundi si K-Ram. Pero kidding aside, malakas yung ipinakita ni K-Ram. Bodybag talaga. Dahil bukod sa nag-choke si Kenzer, pangdiinan din yung bao na sulat ni K-Ram. Tapos sinabayan pa ng malakas na presensya sa ibabaw ng entablado. Tapos yung intro niya, binubuhak ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdedesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Tangina! Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong King Koy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweet ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer! Nagsimula to nung sinabi niyong uubusin yung Tagalog. Masyado kayong maangas. Kaya pasensya kung ako'y magtutunog bias sa unang salaan, mga dudong. Balik sa Mindanao at Visayas, tatanggalin namin mga Bisaya para mga katulong na pinalayas. Pangdiinan din yung naging bakbakan ni Zaki at Zentlook. Magkaiba ng estilo pero parehong solido lumetra. Si Zentlook purong Tagalog at malalim bumitaw, habang si Zaki naman yung mas malaro sa pagbigkas ng salita. Puro one common words bit-bit neto para tunog technical ang reference. Gumamit man ng iba't ibang elemento, you won't take me out my element. Panay paggamit ng kasabihan, bastang malalim talaga. Paano yan pag nasabi mo na lahat ng kasabihan? May masasabi ka pa ba? Napakawak ng estilo, dapat dyan binibase ko. Magbabanggit ng kung ano-anong kawirduhan, tapos tawag dyan lirisismo. Basang-basa ko kung paano to lumaban. Debut niya pa lang, magbabanggit ng puno, tamo, kalikasan, nature niya na yan. Hahatulan ka ng wika, humanda pag lukas na sa tinta, kumanta na po kay mga lumad mga ita. Kusang damahin ang matauhan na malika. Una ang manika, kuha ng kandila. Makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Maiihilan to sa pantalon kapag nag-crunch time. Mga linya ko na dala kaya kang ma-flatline. Sa tindi na mga para ko at mga punchlines, pati ikatlong mata nito magkaka-black eye. May kanya-kanya tayong alas at katangi ang pambara. Di sumasakay sa hype, sa tao di rin patawa. Ito'y letrahan talaga, susulatan kumbaga. Tinalo ka ng purong battle MC, lirisismo ang dala. Dahil nangako kang di ka sasalang, nais mo na magpalakas. Kausap mo Ginoong Rodriguez sa sayad na alyas. Kaso di ka naging tapat na kaibigan, ikay nahumaling sa dahas. Pagkat inaral mo ang artikel at nagsinungaling ka sa batas. At ayan nga mga solido at epektibong linya mula sa Second Sight 14 at puro isabuhay battles. Kayo mga tol, sinong MC o PMC ang pinaka-natripan nyo sa event na to? At sino ang manok nyo para sa 2025 isabuhay tournament? I-comment nyo na yun sa ibaba at babasahin natin lahat yan. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.